Patuloy na tumataas ngayon ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika kung saan naglabas na matinding ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na maglulunsad umano ito ng pambobomba na hindi pa nararanasan ng Iran, ngunit hindi nagpasindak ang Iran. Tumugon din ito na makakatikim umano ang Amerika ng matinding ganting atake kung tutuhanin ito ang bantang pagbomba sa Iran. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sinabi ng Israeli military na pinalawak nito ang buffer zone sa mga hangganan sa Gaza Strip at sa gitna ng operasyon ay winasak ng IDF ang 25 targets sa Gaza Strip. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang geopolitical standoff sa pagitan ng Iran at Amerika ay tumitindi kung saan ang dalawang bansa ay tumataas ang kanilang retorika at paghahanda sa puwersang militar matapos maglabas ng matinding ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na nagbabala na maglulunsad dito ng pambobomba na hindi pa nararanasan ng Iran kailanman, maliban na lang kung tatanggapin umano ng Iran ang iminungkahing nuclear deal. Tumugon naman dyan ang Iran sa pamamagitan ng paglalagay sa mga missiles arsenal nito sa mataas na alerto. Ayon sa state control media outlet ng Iran, ang mga underground missile facility ng Iran na kilala bilang Missile City ay ganap na ngayong gumagana at handang itarget ang mga posisyong nauugnay sa Amerika kung kinakailangan. Abay palaban pala ang Iran mga kabayan. Ang babala ni Trump na ibinigay sa isang panayam sa NBC News ay nagbibigay diin sa pag-abot sa isang bagong kasunduang nuklear. Ani Trump, kung hindi sila papayag sa isang deal ay magkakaroon ng pambobomba at idinagdag na ang pangalawang taripa ay ipapataw din sa Iran at sa mga kasosyo sa kalakalan nito. My big preference is we work it out with Iran. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. Ang Pangulo naman ng Iran na si Pezeshkian ay tumugon ng may pagsuway, tinatanggihan ng direktang negosasyon sa Amerika, ngunit bukas umano ang pinto para sa direktang pag-uusap. Ang kataas-taasang pinuno naman na si Ayatollah Ali Khamenei ay naglabas rin ng matinding babala sa Amerika na nagsasabing kung ang mga banta ng Amerika ay gagawin, ay tiyak na makakatanggap umano ang Amerika ng isang malakas na ganting atake. Ipinakita kamakailan ng Iran Revolutionary Guard Corps o IRGC ang kanilang kakayahan sa militar sa pamamagitan ng mga video na nagpapakita ng mga advanced na missile system nito tulad ng Khaybar-Shikan, CG at IMAD na may mga saklaw na lampas sa 1,500 milya. Ngunit ang mga analis naman ng mga militar ay nagtaas na mga alalahanin tungkol sa kahinaan umano ng mga underground facilities ng Iran na binanggit ang kawalan ng mga reinforcement barriers na maaaring maiwasan ng mga pagsabog ng chain sa kaganapan ng isang pag-atake ng Amerika dahil malamang umano ang Amerika ay gagamit ng mga bunker buster na bala upang maabot ang tinatawag ng Iran na Missile City sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga analis, sakaling matuntun kasi ng Amerika ang mga underground facilities ng Iran ay malaking pagsabog umano ang magaganap kapag ginamitan na ng Amerika ng mga bunker buster dahil madadamay umano ang mga nakaimbak na missiles ng Iran at sasabog lahat. Inulit naman ng US State Department ang paninindigan nito, nagbabala ng masamang kahihinatnan para sa Iran sakaling tinanggihan nito ang iminungkahing deal. Si Trump naman ay nagpahayag ng pag-asa para sa isang diplomatikong resolusyon, ngunit nagbabala ito ng matinding epekto kung mabibigo ang Iran na sumunod. Iran's behavior across the globe threatens U.S. national interests, which is why President Trump reimposed the maximum pressure campaign designed to end Iran's nuclear threat, curtail its ballistic missile program, and stop it from supporting terrorist groups. As the president has said, Iran can never have a nuclear weapon. He has also been very clear that the United States can't allow that to occur. The president expressed his willingness to discuss a deal with Iran, as we know. If the Iranian regime does not want a deal, the president is clear he will pursue other options, which will be very bad for Iran. Ang tumitinding tensyon ngayon ay nagdudulot ng pangamba sa isang potensyal na labanang militar sa Middle East. Binigyan ni Trump ang Iran ng 2 buwang deadline para sumunod sa nuclear deal at nagbabala na ang pagtangging gagawin ay maaaring humantong sa matinding epekto.
Samantala patuloy na pinapayaman naman ng Iran ang uranium nito na malapit sa weapons grade level uranium na higit na nakakaalarma sa international na komunidad. Habang ang dalawang bansa ay naninindigan ng matatag sa kanilang mga posisyon, ang tsansa naman ng digmaan ay napakalaki kung saan nagdeploy ang Amerika ng mga karagdagang kagamitang pangdigma sa rehiyon tulad ng 5 B-52 strategic bombers at mga carrier strike group sa ilalim ng maximum pressure na diskarte ni Trump, habang ang Iran ay nagpahiwatig naman ng pag-target sa mga base militar ng Amerika sa Middle East. Ang tumataas na tensyon ay binibigyang diin ng sitwasyon ang marupok na katangian ng relasyon ng Amerika at Iran na puno ng kawalan ng tiwala at puot mula noong 1979 Islamic Revolution. Sa magkabilaang panig na ayaw umatras, ang mundo ay sabik na mapanood habang ang standoff ay nagbubukas. Aabangan natin ang mga susunod na update tungkol dito mga kabayan dahil sa babala ni Trump na bobombahin nito ang Iran kapag hindi sumunod sa kanilang gusto. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng Israeli military na pinalawak nito ang buffer zone sa mga hangganan sa Gaza Strip. Sa gitna ng operasyon, sinabi ng IDF na winasak ng mga tropa ang mga infrastruktura ng Hamas at Palestinian Islamic Jihad sa ginawa nilang dose-dose ng airstrike noong weekend. Base sa report ng IDF ay 25 target umano ang tinamaan ng Israel Air Force sa Gaza Strip at tinodas din ng mga atake ang ilang operatiba ng terorismo kabilang ang mga nasa likod ng pag-atake ng mortar sa Israel. Habang sa Lebanon naman ay 15 target umano ang tinamaan ng Israel Air Force. Ayon sa IDF, target na mga atake ang mga Hezbollah Command Center, mga rocket launcher at mga miyembro ng teroristang grupo. Kabilang ang isang gusali ng Hezbollah sa Beirut na sinasabi ng IDF na ginagamit ng teroristang grupo bilang site ng mga drone store. Bago naghulog ng mga malalaking bala ang Israel ay naglabas muna ang IDF ng mga babala sa paglikas para sa lugar bago ang kanilang atake. Binomba ng Israel Air Force ang nasabing gusali sa Beirut at maririnig din na nagpuputukan ang mga nakaimbak na drone sa wasak na gusali.